Bayan, gising na ba kayo? Ngayon pag-usapan natin itong pahayag ni Sara tungkol dito sa kanyang nalalapit na impeachment trial. Kasi gusto ni Sara na maumpisa na itong impeachment trial dahil gusto niya yung bloodbath. Ngayon, maraming nag-react. Maraming nagsasabi na tila hindi maganda itong word na ginamit ni Sara. Ano bang ibig sabihin ng bloodbath? No? Alam nyo, ang bloodbath ay it carries a negative connotations. This is something na ginagamit, no, na mayroong ibig sabihin na violence. No? It is just a violent confrontations. Yan ang ibig sabihin, no? A bloody struggle. No? So, ang ibig sabihin yan, madugong labanan. Ika nga, no? Ngayon, bakit pa ginamit ni Sara itong word na bloodbath? Yung bang ibig niya sabihin? No? Alam niyo, no? Sa aking pananaw, sa aking paniniwala, hindi naman gano'n ang ibig siguro sabihin ni Sara na yung physical, no? Na magkakaroon ng madugong labanan sa Senado. No? Alam naman natin na it won't happen. No? Imposibleng mangyari yon. Sapagkat alam natin na sa Senado mayroong mga sinusunod na rules, yung impeachment trial. Possibly, ang gusto ipahayag ni Sara na bloodbath ay yung magkakaroon ng talagang maigpit na labanan yung kanyang defense team at yung prosecutor. Alam naman natin, no, itong defense team niya, no, ang purpose nito is to prove Sara's innocence. They're going to prove that the impeachment complaint has no basis at all. Ngayon, possibly, they are also trying to prove na isinampa itong impeachment complaint para to stop Sara from pursuing her aspiration to run for president in 2028. Alam naman natin yon, no? Ngayon, on the other hand, ito namang members ng prosecutors, no, from the House of Representatives, so they represent the government, they are going to prosecute Sara Duterte and prove that the impeachment complaint has basis that Sara has violated the Constitution and therefore she deserves to be convicted. Ngayon, once Sara is convicted, alam na natin na she will be banned forever to run or to hold any public office. So, in short, she will not be allowed to run for president in 2028 once she is convicted. So, yun yung magiging labanan dyan sa Senado. Ngayon, alam naman natin na katatapos lang ng eleksyon at may mga bagong mukha sa Senado. At tila medyo nagiging mainit yung dynamics sa Senado sapagkat itong mga bagong mukha ay may pro-Duterte. At merong mga newly elected na from alyansa na lumipat dito sa grupo ni Sara. So, in short, itong pagkakaroon ng pagbabago will shape the outcome of the impeachment trial. Kaya medyo mainit ang magiging labanan dito. Alam naman natin sa Senado, no, yan ay binubuo ng mga politiko. Whether we like it or not, let's accept the fact that these members of the Senate are politicians. They belong to different political persuasions. Alam natin yan. They are politicians and they will serve as judges during the impeachment trial. Ngayon, dahil politician ito, dahil ang impeachment trial is a political proceeding, it is not strictly governed by judicial rules. So, anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, no, yung magiging outcome nito ay hindi
depende sa weight ng evidence. Rather, no, maraming factors, no? Yung associations ng mga membro ng Senado, malaking impluwensya, no? Alam nyo, no? Tatlo ang uri ng politiko natin dyan sa Senado. Yung unang uri, ito yung mga politikong they are dedicated, they are committed, they are independent-minded, and they will decide on the basis of the weight of evidence. And these people, they will not allow themselves to be influenced by political partisanship. Ako'y naniniwala, katulad ni Kiko Pangilinan, katulad ni Bam Aquino, ni Pim Lacson, mga independent-minded yan. Minsan nagkakaiba yung mga paniniwala nila, no? But if you look at their track records, no, makikita natin na sila ay nagdi-decide kung ano ang mas maganda para sa bayan. Pero meron naman tayong uri ng politiko dyan na from the very start, alam na natin their decisions. These are politicians who are partisans. Alam na natin yan, na they are really fanatic sa kanilang political associations. Katulad ni Robin Padilla. In fact, si Robin Padilla, he admitted, no, na anti-impeachment siya. So, alam na natin ang magiging desisyon niya. Ganon ni si Bongo. At saka itong si De La Rosa. Ngayon, meron naman tayong uri ng politiko dyan na traditional talaga. Anong ibig kong sabihing traditional? Ibig kong sabihin, ito yung mga politikong sumasakay sa alon ng politika. Kung saan popular at makikinabang sila politically, then doon sila magsaside. Meaning to say, regardless of the nature of evidence, regardless of the weight of evidence, they will decide on the issue which they believe they will benefit politically. So, yan yung mga uri ng politikong hindi natin maasahan. Kaya yan, masasabi natin na marami sila dyan sa Senado. Kaya yung outcome ng impeachment trial, sabi nga ni Drilon, sa ayat sa gusto natin, is influenced by political partisanship. Ngayon, in the light of all these things, ano ngayon ang tingin nating mangyayari? Ano ang magiging outcome nito? Well, personally, I would say that Sara Duterte will be acquitted. Not because on the basis of lack of evidence, but because of political partisanship. However, kahit na acquittal ang desisyon ng impeachment court, still in the minds of the people, I believe firmly na guilty pa rin si Sara Duterte. Para sa mga tao, convicted pa rin. Bakit kamo? Sapagkat during the trial, lalabas ang mga malalaking ebidensya na magpapatunay at magpapatotoo doon sa mga accusations laban kay Sara. Ito yung mga ebidensyang hindi pa naririnig ng tao. Ito yung mga ebidensyang magkukonfirm kung gaano yung scale ng pagkakasala ni Sara Duterte sa bayan. Kaya, watch out. Believe me. Salamat.